So, matagal na talaga to nangyayari dito? Matagal na po, Kuya Red. Yung sa CCTV lang ngayon, yun ko lang yung nakita. Pero matagal na kaming may nararamdaman. Opo. Tapos yung mga bata, palaging nagkakasakit. Yung battery percentage niyang kanina bro, nasa 60%. Ngayon 29 na lang. So, lakas niya, amigo. Tumingin. Saan kami titingin? Wala na, sabi niya wala na. Anong ibig sabihin mong wala na? Wala nang mananakit sa kanila? Wala nang makikialam sa kanila? Parang sumasakit yung ulo ko ha. Sinong gumagawa niyan? Mga idol, biglang nawala yung sakit. Ayokong gumamit ng ayokong gumamit ng dasal na ikakasakit ninyo. Nandiyan nakakapit yung CCTV. So, ito yung nakikita niya papunta doon. So, nakita natin mga idol na sobrang dami nila dito. Para nagpaparade sila. Tapos, bantayan niyo yung napadaan yung aso dito. Sobrang dami dyan. Pero marami tayong nakikita na sa kanan mo. Ito yung kanan ko. Baka dito. Possible kasi itong dalawang malaking mangga. Hindi naman ganun kalaking mangga. Tapos balite ito eh. Yan, so possible din na galing dito. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagala, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga spirito. Ang gabi sa'yo, ma'am. Magandang gabi rin, Kuya Red. Okay. So, regarding itong kung saan nakatira kayo, na sabi nyo merong mga engkanto at nakita naman natin sa CCTV yung marami talaga sa labas. So, matagal na talaga to nangyayari dito? Matagal na po, Kuya Red. Yung sa CCTV lang ngayon, yun ko lang yung nakita. Pero matagal na kaming may nararamdaman. Tapos yung mga bata palaging nagkakasakit. Pag dinadala sa doktor, ano yung findings? Pneumonia, dengue, pero kadalasan pneumonia. Yan lang naman yung findings nila. Tapos pagkatapos ng magkakasakit yung mga bata, magaling na sila, kami na din. So napapasa-pasa yung sakit. Pero kung pneumonia talaga yung nangyari, ibig sabihin tatagal yung sakit na yung ganun, di ba? Kaya lang parang nawawala lang. Yun lang. Kaya hindi talaga siya masasabi na pneumonia talaga kasi nawawala lang eh. Yan. Mga may bata daw umiiyak. Tapos pag patay sindi yung tubig, tsaka yung electric fan, TV, yun lang. Biglang umaandar. Umaandar. Mga anong oras nangyayari yun, ma'am? Kadalasan paggabi, tapos tanghali na. So baby talaga na umiiyak? Opo. So based sa tunog niya, mga isang taon pataas or isang taon pababa? Pababa po. Pababa siya? Pababa. Pero nung tiningnan, wala namang nasa kabilang kwarto yung anak ko, natutulog. Tapos hindi naman na umiiyak? Hindi umiiyak po. Okay. So meron kayong sinabi dito na nagkatuwaan or naging maingay sila tapos biglang binagsakan ng yung lamesa sa kusina, nagkakatuwaan yung mga tao po, tapos biglang may bumagsak na malaking tapos parang hinampas. Opo, yun. Ganun. So anong nangyari? Anong ginawa nila?
lumabas sila, tapos takot sila. Anong oras nangyari yun? Tanghali. Tanghali, no? So, yung ano din, yung may sumisitsit sa may balete. Opo, Sa may bali, saan galing pala yung sitsit? Doon sa sa may gate, yung nakikitang doon sa CCTV. Oo. So yung balete, wala namang ibang balete doon, Oo. di ba? Ang sabi ng lola ko, daanan daw to yung bahay namin papuntang sabi Puntang nila, gate. opo, Kumbaga, papuntang gate to gate. Oo, yun po. Tapos hindi kami mawawalan ng mga like siguro pera, yung ganyan may mga Parang swerte yung ganon. yung dating sa inyo. Pero sabi nila baka daw uugusin kami yun sa sa sakit yun. Sakit yun. Ano palang nangyari sa mga ano ninyo? Yung mga ang lola ko namatay sa sakit din, lolo. Then ang daddy ko na-disgrasya siya. Opo. Then si mami namatay din sa dialysis. Okay, so naniniwala kayo na, hindi naniniwala. Kumbaga, may pumasok ba sa isip ninyo na maybe yung mga elemento yung may kagagawan? Parang Nung mga pagbibigay ng sakit, parang ganun. parang medyo okay. Ayun, ganun. Okay. So, yun yung gagawin natin ngayon. Kakausapin natin sila at tingnan natin. So, kanina binakuran na natin yung bawat sulok ng ng pader anong tawag dyan? Fence. So, titingnan natin mamaya kung makikipag-participate sila. But ang pinaka-importante dun is nabigyan na kayo ng protection. Opo. Tapos nabigyan kayo ng idea kung anong gagawin para mas tumibay yung spiritual fence natin. Yan, kasi espiritu tong mga to So hindi natin pwedeng labanin sa suntukan to kasi espiritu to So ang ilalaban natin is spirit din. They belong to the dark side pero mayroong mababait. So yan. To cut the long story short, kakausapin natin sila at pakikiusapan natin. So ang pinaka-purpose natin dito is yung hindi na kayo pakikialaman. Yun nga po. Tapos yung pag meron man kayong at naapakan natin sila o kaya yung nahampas man natin sila, paliliwanagan natin na kayo yung nakakakita sa amin. So sorry. Diba rin yun? Katulong ko dito sa bahay yung nagbabantay sa mga anak ko. Yun nga, marami na mga 10 na sila pataas Marami sila dito nagtatrabaho. Then hindi matagal ba? Hindi siya magtagal dito kasi may sakit, then magpapakita sa kanila. Yung nakita nila na sinabi nila, ano yung itsura nun? Ano yung forma? Para daw ng engkanto daw. Tapos tinuro siya. Paano nasabi engkanto? Ano yung mukha? Ano yung mataas daw, tsaka matangkad, tapos nakaitim daw. Nakaitim. Yun lang yung sabi may nakita siya nakaputi or maitim lang talaga. Itim lang, Yun nga, yung bag na umangat daw, tapos yung siya lang nakakita nun. Siya yung nakakita. Tapos yung mga yung rocking chair namin dito daw ba? Gumagalaw. Parang may nakasakay. Yung anak ko na 1 month. Yung ano sinabi nyo kanina, di ba? Nilagay ko sa higaan namin sa pader talaga. Tapos pag binalikan ko kasi naliligo ako. Pag open ko ng door, doon ko nakita yung 1-month-old na baby ko. So kumbaga nahulog siya. Nahulog siya. Pero anong sabi nyo kanina, walang possibility na mahulog? Oo, kasi nasa siya, like doon sa pader. Hindi mo makagalaw na. Hindi pa makagalaw. Hindi pa makagulong, hindi pa 1 month, baby. Ayan. So ito yung pinaka-concern natin dito kasi kumbaga nakikialam sila, nananakit sila. Pananakit yun yung ginagawa nila. Hindi naman lahat. Kasi alam ko nakikinig sila ngayon Yes. Hindi naman lahat. Merong mga kasi. Kaya kakausapin natin sila na itong mga mababait dito, please lang pakiusapan nyo yung mga
yung mga pasaway. May pasaway kasi dyan eh. Oh. Kasi kami, continue kami ng communication sa inyo kahit pagkatapos nito. So kung makita pa natin na ginagawa pa rin nila yung dati nilang ginagawa, so ang next move natin is paalisin natin sila. Sige po, kuya. Oo. Pero bigyan muna natin ng kumbaga sa diplomasya ba, na sana wag ganun ganyan. Pero kung talagang matigas, hindi pwedeng ganun, kasi sabihin na natin naging swerte siya, kung totoo pala yung na bibigyan kayo ng sakit, o kaya di ba, ano yung sabi mo, uubusin kayo, sabi ng lola ninyo. Yun lang yung di ba? So it's hindi naman fair na yun, exchange. Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Red, and welcome na naman po sa isa na namang kwento tungkol sa mundo ng kababalaghan. So yan mga idol, andito tayo ngayon sa Mindanao. Pasensya na, hindi natin pwedeng banggitin yung exact na location para na rin sa privacy ng family. Yan, so andito tayo ngayon para tulungan ng isang pamilya, kasi sila daw po ay minsan, hindi naman palagi, ginagawa ng hindi maganda ng mga siguro pasaway na mga engkanto. So based dun sa CCTV na nakita ninyo, maraming parang anino na nakaitim. So time right now is already 12 midnight. So kumbaga sasadyain talaga natin na ganito yung oras, kasi ito yung mga time na talagang active yung mga engkantong itim. At based doon sa CCTV, nasa alauna nangyari yun. So andito tayo ngayon para makiusap sa kanila, daanin natin sa diplomasya, na sana hindi na nila gagambalain or bibigyan ng hindi magandang mga pakiramdam or mga sakit yung mga taong naninirahan dito. At kaninang hapon hindi lang namin pinakita, bawal kasi ipakita mga idol, kumbaga spiritually binakuran na namin yung bahay, o yung pader, kumbaga yung fence nila. Okay, so kaya lang base sa pag-obserba namin, itong puno na nandito sa gilid ko, mamaya makikita ninyo na dito nang gagaling sila. Tapos mayroong napakalaking mangga doon sa harap, at saka meron ding balete. So nandun lang sa mga punong ito, pero naniniwala kami, para may shadow na nakita. So naniniwala kami na nandito lang sa mga punong ito. Pero ang pinaka-purpose talaga on this investigation is pakikiusapan namin sila na huwag nang gambalain, at gagamit tayo ng mga instrumento natin para sila ay makausap. At meron tayong mga special guest mamaya, so mamaya makikilala nyo sila. Yan mga idol. So sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to the channel Kuya Red Goes Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, ikalat natin to mga idol, para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Kaya huwag natin patagalin to. Tara. Magandang gabi sa inyo mga idol. Ito yung puno ng sampalok, at malaki yung suspecha namin based sa pag-oobserba namin kanina na nandito sila. Yung bahay ay nandun, diretso ka lang dun. Okay, so gagamit tayo ng equipment mamaya, pero mamaya na natin sisindihan. Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Kuya Red, kasama ko yung grupo. May patulo. Andito kami hindi para saktan kayo. Andito kami hindi para makipaglaban sa inyo. Andito kami para makipag-usap lang. Naniniwala kami na yung nangyayari na mga sakit sa bahay nanggagaling sa isa sa mga kasama ninyo. Siguro yung mga pasaway na kasama ninyo, yun yung gumawa nun. Hindi naman namin nilalahat
Meron din akong kaibigang engkanto, ang pangalan si Justin. Hindi naman daw lahat masama, pero merong masama. Kaya nakikiusap kami sa inyo, lalong lalo na sa mga engkantong nakakatanda na baka pwedeng mapagsabihan yung mga kasama ninyo na nagbibigay ng sakit sa pamilya, na sana wag nang bigyan ng sakit. Alam ko, ramdam ninyo na meron kaming nilagay sa bahay na proteksyon. Sana wag kayong magalit. Sana wag nyo nang bigyan ng masama yung pamilya. Baga, kung meron man silang nagawa sa inyo, sana kayo na lang yung iintindi, kasi alam nyo naman na hindi kayo nakikita ng tao. Ayan o, lakas o. Lakas ba yun? Oop, biglang nawala. Pare, yung ano nyan, yung battery percentage nyan kanina. Oh. Yung battery percentage nyan kanina bro, nasa 60%. Ngayon 29 na lang. So, lakas niya, Migop. Tumingin. Saan kami titingin? Sige po. Kanina tumingin din sa akin. Ha? Bago ko bukas ito, sabi niya tumingin. Tumingin din. Saan kami titingin? Sabi niya aso? Oh. Kaibigan kami ha, hindi kami kaaway. Ano ba yung dahilan? Ano ba yung dahilan kung bakit nagkakasakit sila? Ano ba yung gusto nyong iparating? Alam nyo naman na kaming mga tao, hindi lahat nakakakita sa inyo. Hello mga idol, so kung mapansin nyo, grabe talaga yung reaction ng aso at hindi talaga normal na kahol. So meron talaga silang nakikita na kakaiba. Kasi kanina nung pagdating namin ng hapon, hindi na kami hindi na kami tinatahulan nila eh. So ibig sabihin nakilala na nila kami. Pero itong nakikita nila ngayon, iba yung reaction nila. Kaya nakikiusap kami na sana wag nang bigyan ng kaibigan. Opo. Kaibigan kami. Sabi niya kaibigan. Yan mga idol, Sarge Go 04. Pakisuportahan yung channel. Aloha Goes Adventures. Yan bro. Ayan, pinailaw. Si Warrior Ghost Hunter 20. Sama din natin si Henry Ghost TV. Doon sa malayo. Ghost ba ako, sabi niya? Ibig sabihin, bumayag sila bro. Ano ba sabi mo? Usap. Ha? Ayan o. Ayan o. Bumayag sila sa ating pag-usap. Ano ba yung tinanong mo sa kanya? Kanila? Kasi na kaya kami pumunta dito kasi makiusap sa inyo. Sana wag niyo nang galawin yung... Oh, yun yung sinabi ko. Yan yung ang sinasabi ko bilang respeto sa amin na kayo ay pumapayag sa aming pakiusap. Pailawin nyo. Pailawin yung bola. Yan, pinailaw. Di ba pinailaw? Oo. Pwede bang pailawin muli? Andito kami bilang kaibigan ninyo at nakikiusap kami na sana wag nyo nang gambalain yung mga bata na lalagyan nyo ng sakit. Okay ba yung ganun? Sinabi ko na kung oo, pwede nyo bang pailawin yung bola? Makiusap sa inyo na
huwag nyo lang gagambalaan ng mamayari ng bahay na palagi nilang dinadaanan kasi yung mga bata nagkakasakit. Kaya ang pakiusap namin, kaya kami narito kasi makiusap sa inyo na huwag nyo gagalawin. Kaya yung ang sinasabi ko na pailawin nyo lang sa yung madala namin mga device kung saan. Ayun bro. Ayan. Huwag mo bro, huwag mo lang Huwag mo lakasan yung ilaw, Brad. Down yung ilaw, bro. So, ibig sabihin, pumapayag sila. At saka inulit ko yung tanong, bro. Inulit ko yung tanong na ano. May naglakad dito, rinig mo? Kanina yung ilaw. Tapos, Narinig isa na naman. ang sabi niya. Taas. Yan, maraming salamat, ha? So, ibig sabihin, pumapayag sila. Pumapayag sila. Wala na, sabi niya wala na. Anong ibig sabihin mong wala na? Wala nang mananakit sa kanila? Wala nang makikialam sa kanila? Kung oo, pwede nyo bang pailawin? Kuha kayo ng lakas sa akin. Okay lang po. Alam mo, mahirap yan. Ilawin nyo lang ulit. Kung wala na kayong gagawin na masama sa pamilya, Hindi malamang. sabi niya hindi malamang. Kung wala na kayong gagawing masama sa pamilya, pwede nyo bang pailawin kung oo? Sige po, galawin nyo lang yung bola. Wala na po. Sabi niya, di ba wala na. Sino ko yung bata? Nagalikit tayo ba? Parang Dalawang pinailaw eh. Yan at saka. yung isa. Walay tayo, bay. Sige, sige. Nakikiusap kami sa mga engkanto na nandito. Pwede ba kayong magpakita sa amin? Mag-uusap tayo ng maayos. Meron akong dala-dala dito na pwede kayong pumili ng salita. Mag-uusap tayo. Sige po. Meron. Bro, tanong ako kung meron bang engkanto dito. Ang sagot niya meron. Pwede ka bang pwede ba ka bang makipag-usap sa akin? Anong pangalan mo? Punta lang akong Balete, bro, ah. Pala makadaan dito. Yan. So maraming mga dito mga idol. Ano ba yan sa Tagalog? Sige po, pwede kayong lumapit sa akin. Diyan yun, nakaposisyon. Humingi ng tawad. Yan, maraming salamat. Ibig sabihin ba niyan is humihingi kayo ng tawad sa ginawa ninyo? Sa kanila? Lakas oh. Tama ba yon? Ay, hindi Balete ito. Andito. Yan. Ito yung Balete mga idol. Parang sumasakit yung ulo ko ha. Sinong gumagawa niyan? Kanina ko pa sinasabi magkaibigan. Salamat. Mga idol, biglang nawala yung sakit. Ayokong gumamit ng ayokong gumamit ng dasal na ikakasakit ninyo. Sabi ko nga kanina pa,
kaibigan kami na pumunta dito. So ibig sabihin ba sinasabi mong humingi ng tawad? Humihingi kayo ng tawad dahil sa nilalagyan nyo ng sakit? Yung mga bata? Ako na yung Okay. maghukay. Anong ibig sabihin yung maghukay? Ano ibig sabihin yung maghukay? Pumili kayo ng salita na na importante. Sige po. Yan mga idol. No? So yung CCTV na nakakita sa kanila is nandun. Hindi lang klaro dito pero nakita niyo yung puno na yan. Nandyan nakakapit yung CCTV. So ito yung nakikita niya papunta dun. So nakita natin mga idol na sobrang dami nila dito. Para nagpaparade sila. Tapos bantayan niyo yung napadaan yung aso dito. Sobrang dami dyan. Pero marami tayo nakikita na sa kanan mo. Ito yung kanan ko. Baka dito. Possible kasi itong dalawang malaking mangga. Hindi naman ganun kalaking mangga. Tapos balite ito eh. Yan, so possible din na galing dito. Yan, tapos dyan sa gate, tulala, sabi niya. Ako ba yung sinasabihan nyo na tulala? Ano ibig sabihin nyo? Sige po, mag-usap tayo bilang kaibigan, ha? Organ. Ano ibig sabihin ng organ? Anong koneksyon? Dito dumaan yung mga anino. May mga malalaking anino galing dyan sa gate. Okay? Nagpakita kayo dito. Pwede ba kayong magpakita ngayon? Sa akin? Sige po. Pwede nyo bang galawin? Ayan yung mga aso mga idol. No? Stroke. Yun mga idol, no? So yung salitang stroke, nag-iisip ako kung ano yung kaugnayan yan. Kung meron ba sa isa sa pamilya na na-stroke dyan sa bahay na yan. Kasi mamaya konti sasabihin na naman na stroke. 2 beses sinabi. So mamaya magugulat kayo mga idol. Meron ba siyang nasabi na stroke? Kinamatay kaninahan? Pang dialysis. Dialysis yung mother niya, di ba? Yan. Maglagay tayo sa bowl. Anong kaugnayan ng stroke na sinasabi nyo? Sabi nila maghukay. So huwag kayong mag-alala, pinapatawad na kayo. Huwag nyong ulitin yun ha. Sana huwag nyo nang lalagyan ng sakit yung pamilya. Kasi talagang hindi kami nagbibiro. Paglalagyan nyo sila ng sakit, mapipilitan kaming gumamit ng mga dasal namin na pwedeng lalaban sa inyo. Kaya sana yung paghingi nyo ng Moron. pwede nyo bang pagalawin yung dahon? May bowl. Haman. Asan na? Gusto kong umalis. Sabi niya gusto kong umalis. Kanina pa yan, sabi niya, umalis. Umalis. Meron kaming nilagay na bola dito. Pwede nyo bang galawin yung bola? Sige po, galawin nyo lang yan. Ilaw yan ha. Gamit kayo ng lakas namin. Tap again.
tapikin. Sino yung tatapikin nyo? Huwag nyo kami lagyan ng ano ha. Huwag nyo kami lagyan ng kung ano man. Para hindi kami mapilitan na gagamit ng dasal sa inyo. Nasabi ko nga sa inyo, magkaibigan tayo. Marami ba kayong nakatira dito? Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo paalisin. Andito kami para bumisita lang, andito kami para makipag-usap lang. Bilang mga kaibigan. Pwede tayong mag-usap. Para magkaintindihan tayo. Pailawin nyo lang yung bola sa baba ha. Paganda na kayo makipag-usap. Kung marami kayo dito, anong ibig sabihin mong anong nangyari sa akin? Meron bang kaluluwa dito na pumapasyal? Kung oo, pwede nyo bang pailawin yung bola na nandyan? Yung mga idol, no? So, naniniwala ako na itong nakikipag-usap na anong nangyari sa akin. Kung hindi ito yung mother ni ma'am, pwedeng maging lola niya, or pwede rin yung tatay niya na nadisgrasya. Sabi niya din, ghost na ba ako? Sabi niya? Sige po. Kaibigan kami. Maliit pa yung balete na to. Pero biglang ano yan eh, lumalaki yan. Biyakahan na. Maraming naglalakad dito. Nakita sa camera. Kaibigan ako ha. Alam ko hindi naman lahat kayo na pasaway. Pero meron talagang value. Meron talagang baliw. Tama. Meron talagang mga pasaway. Kahit kagaya rin sa mga tao. Sana wag yun ang lagyan ng sakit yung pamilya ha. Sige po, mag-usap tayo. Kung meron man silang nagawa sa inyo, kung kayo man ay nadaanan nila o nasipa nila habang naglalaro yung mga bata, kami na yung humingi ng pasensya. Ha? Okay ba yung ganon? Maakit. Kung oo, pwede nyo bang hawakan itong itong cellphone? Ano yun? Rinig mo yung sabi niya walang anuman. Okay. So kami na yung humingi ng sorry ha. Sana wag nyo na silang ha. Kasi ang mangyayari ngayon. Yan mga idol no. So nagulat talaga ako kasi the moment na humarap na sa akin yung camera, merong parang gumalaw sa maliit na parte na kumpul na dahon. Tinignan ko, wala namang ibon or wala namang kahit ano na nandyan para gumalaw siya. Pero talagang gumalaw yung maliit na kumpul ng dahon. Doon, kung pakiusap ko lang sa inyo, wow! Kung pakiusap ko lang sa inyo, wow! Gumalaw to. Ayan, hindi ka dapat narito, sabi niya. Gumalaw to.
Wala namang nahulog na bunga. Wala nga eh. Hello mga idol, Kuya Red here. At pansamantala muna nating pinumputol itong video natin para sa napaka-importanting information. Yan, so sa lahat po ng OFW dyan na nakakaranas po ng hindi maganda panghahagupit or yung mga pang-aabuso, lalong-lalo na sa kanilang mga employer. Okay, so meron pong isang grupo na handang-handang tumulong sa inyo. So I'm so thankful to the founder, Sir Richard Navarro, para po sa Bantay OFW 24/7. So ayan mga idol, no, so andyan po yung number nila para ma-reach out ninyo, para kayo ay ma-assist at matulungan sa inyong mga problema. Lapang bunga to eh, pero ito ano, para alam mo yung parang may ibon. Narito ako kasi gusto naming tumulong. Anong ibig sabihin mong hindi ka dapat narito? Andito kami kasi tumutulong kami. Kaya lang pumunta kami dito, hindi para makipaglaban. Sana maintindihan nyo yun. Hello mga idol, no? So hindi ko maipaliwanag mga idol kung bakit nangyari ito. Pero nung tiningnan ko na yung file ng video ko, wala doon yung karugtong nito. Kasi pumasok pa ako sa bahay, inikot ko yung loob ng bahay, inikot ko yung paligid ng bahay. Pero nagtataka ako ba't wala dito yung video. Tapos nung pumasok kami sa bahay, meron ako yung sa kwarto na video lang. Pero mga idol, bukas mag-upload si Aloha Ghost Adventures. Kami naman yung nakadikit palagi. So panoorin nyo na lang yung kay Aloha Ghost Adventures. Andun yung video kung saan nandito kami sa parting ito, yung karugtong nito, pati dun sa loob ng bahay. Sorry talaga mga idol. Ayan, makipag-usap. Merong umiiyak na bata dito. Andito pa rin ba siya? Merong kaluluwa daw, merong nagpaparinig. Sa panganib. Sa panganib. Anong ibig sabihin mong sa panganib? Sino ang nasa panganib? Yung nakatira dito na mga tao? Sila ba ay nasa panganib? Mga idol, naniniwala ako na itong mga nagpaparamdam dito sa loob ng bahay, doon sa video na nawala, marami kasing nagsasalita doon dito sa loob ng bahay. Naniniwala ako na yun po ay mga relatives nila na yumao na. Kung oo, pailawin mo. Ayan. Yan mga idol, no. So tapos na tayo sa investigation natin at pakikipag-usap natin sa mga elemento na naninirahan marapit sa bahay. So yan mga idol, no. So nung pumunta kami sa sa puno, doon pinatayan ako ng camera, yung record ko. Biglang pinatay at pagpasok ko sa sa bahay, yung saan merong CR, pinatay din yung yung record ko, pagre-record ko. Yan, so nung pumunta na kami sa labas, medyo positive naman yung conversation, kasi sabi nga nila parang paumanhin, hingi ng tawad, nagkasala, parang ganun yung mga salita. Yan, so kaya sinasabi namin na sana maging okay na tayo. Okay, tapos sinasabi natin na wag nyo nang bigyan ng sakit yung pamilya, kasi sa totoo lang, pag mayroon pa ring pangyayari, this is under observation, pag mayroon pa ring mga masamang pangyayari na dulot ng mga elemento doon, gagamitan na natin sila ng mga dasal na pwedeng makapagpapaalis sa kanila. Okay, pero naniniwala naman kami
nasa bakod na nilagay natin, spiritual fence, mahirapan na silang pumasok sa bahay. Pero but still, under observation, at patuloy yung pakikipag-communication namin kay ma'am this coming week. Okay? Para makita talaga natin kung okay na ang lahat. At naniniwala kami na yung nasa loob, kasi hapon kami nagbakod dun dun sa loob sa may kwarto, meron daw umiiyak dun na hindi naman yung baby niya. So sabi ko, obserbahan nyo ma'am, kasi nung may mga umiiyak dito, hindi pa namin in-apply yung bakod. Pero ngayon may bakod na, obserbahan natin. Ayan. So naniniwala kami na yung mami ni ma'am, kaya yung lola niya, kaya yung lolo niya, andun, nagbabantay sa kanila. Sabi nga doon 12. So malaki yung kutob ko na yung 12. Yan mga idol, no, itong sinabi kong 12 na spirit na nasa loob ng bahay, naniniwala ko isa dito yung mother niya, yung father niya, kaya yung lola niya, marami silang nagbabantay sa kanila, no? So panoorin niyo yung kay Aloha Ghost Adventures na video mga idol, kasi kumbaga yung vlog niya, kasi sa vlog niya doon na banggit yung salitang stroke at saka yung conversation ng mga spirit sa akin sa loob ng bahay. At magugulat kayo mga idol, kasi si ma'am, yung na-interview natin, naka-experience pala siya ng mild stroke. Kaya pala binabalik yung salitang stroke. So panoorin nyo na lang kayong Aloha Ghost Adventures, ha? Mag-upload siya tomorrow. Merong 12 kaluluwa na nakabantay doon. So yun mga idol, no? So hopefully meron na naman tayong natulungan sa ating investigation at sa ating pagliligtas sa kanila sa posibleng kapahamakan na dulot ng mga elemento na naninirahan doon. So yun mga idol, maraming salamat sa pagsama ninyo. At sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to the channel Kuya Red Ghost Adventures. At huwag niyong kalimutan ang channel ni Aloha Ghost Adventures, Sarge Ghost 04, Henry Ghost TV, at kay Warrior Ghost Hunter 20. At maraming salamat din sa ating idol, aking sponsor sa video natin, na kung hindi dahil sa kanya wala tayo, hindi tayo nandito, wala tayo dito ngayon sa lugar na ito. So maraming salamat kay Idol Richard Navarro dyan sa Dubai, okay, sa UAE. Yan, so napakabait na tao, napakaraming natulungan. Kaya kung kayo ay OFW na merong mga problema sa inyong mga employer, o kaya ginigipit kayo, o sa kaanumang mga dahilan na panggigipit, you can contact the Bantay OFW 24/7, at gagawin lang lahat para matulungan kayo. So yun mga idol, maraming salamat talaga. Lagi nyo tandaan na mahal namin kayo lahat, and see you in the next video. Maraming salamat po.